Morning guys! Kumusta na kayo guys? Naway nasa mabuti kayong kalagayan na. Diyos sa agaw tandi ka mo aming ngawawagi nga kay kabanago. Naimbagal daw kata kayo amin kakapsat ko nga Ilocano. Welcome back sa ating vlog. Guys, pasensya na kayo. Ngayon lang tayo na naman na nakapag-vlog. Meron ako ipapakita sa inyo. Ito guys, itong umaapoy dito sa disyerto. Ito yung pusod ng langis dito sa disyerto. Ayan guys, kung makikita nyo yung umuusok na yan, yan ang pusod ng langis. Galing sa ilalim ng lupa. Yan, mapalapit tayo. Kapag tapos na sila nagdi-drilling, pag may langis doon sa kanilang natamaan nila yung mina ng langis, yan, may lalabas na langis. Tapos sisindihan nila, yan na, yung aapoy na siya. Diyan nila malalaman na tinamaan nila yung kumbaga yung langis. Liwanag niyan guys, oh. Talagang umaapoy sa singaw ng langis ay galing sa ilalim ng lupa. Ang lakas ng singaw ng apoy, oh. Parang kandila lang, eh. Ayun yung drilling, oh. Tapos sila nag-drilling dahil may lumabas na ng langis. Dito muna tayo guys, hindi tayo pwede lumapit doon kasi ang pagparkinan, mahina na, pinahina nila. Mahina ang lakas. Hindi na nila guys, sinarado na nila. Liwanag yan sa gabi. Hininaan nila guys, hininaan nila. Ito kanina. Ayan naman yung street light dito sa disyerto. At tataas. Maliwanag dito sa gabi pero maiksi nga lang. Hanggang doon lang siya. Ayan yung ginagamit nila pang-drilling. Yung mataas na yan na tower. Yung ginagamit nila pang-drilling.
dito tayo guys dumaan dito sa Aramco Road papunta ng Davao. Dito kasi malapit dito, kaso nga lang pagdating ko dun sa may dyan sa Purais, kailangan magdaan-daan lang dyan dahil nandyan yung mga nagraradar na pulis. Pero dito kasi sa daan na to na aking dinadaanan ngayon na kinalalagyan, kinaroroonan pala, walang pulis dito kasi private to ng private road dito para sa mga dumadaan lang dapat talaga dito, yung mga nagtatrabaho lang sa Aramco, mga drilling. Kaso sa hindi nila mapigilan yung dami ng sasakyan na dumadaan dito, kaya inopen na nila ito para sa mga transport. Pero kapag dumaan yung mga convoy ng drilling, kailangan tumabi ka, lumabas ka dyan sa daan, ibaba mo dyan sa lupa yung sasakyan mo, padaanan mo na yung mga drilling. Ganun lang sistema nila rito na ginawa para makadaan ka. Pagbigyan mo muna sila kung sila nandiyan dyan dumaan dahil sa kanila itong daan na to, hindi ito sa government, hindi government road dito, private road dito. Ganun. Sa malapit kasi dito ang dumaan papunta ng Damam dahil shortcut. Kaya marami ring dumadaan dito ang mga transport, lalong-lalo na yung mga traffic na Almaray, dito sila dumadaan sa daan na ito. Desierto, tulad nito, daling araw, walang kasalubong, walang kasabay. Pagdating sa gabi rito, madilim. Dilim talaga. Kasi desierto. Pero wala namang alam mo naman yung mga ingat lang. Baga. Ingat lang. Dito guys, kapag halimbawa nagkaroon ng aksidente yung truck dito, hindi sakop ng insurance to. Kasi hindi papasok ito ng insurance dahil hindi ito government road. Kaya kapag na-disgrasya yung mga truck nila rito, yung mga ibang traffic, wala, kukunin na lang. Ganun. Ewan ko kung may pasok pa nila yan, sagutin pa rin ng insurance kung mayroon pang investigation. Siguro kung tawagan nila at dadalhin nila, pwede sila siguro. Kaya sa ibang kumpanya, pinagbabawal nila yung mga dumaan dito. Pero sa Almaray, wala. Tigas yung mga mga kukuti. Dito pa rin dumadaan. Dito kasi malapit. Nakaiwas sa huli. Iwas huli ba?
Damo itong disyerto na to. Ang pandetect nila na lang is kinakapitan nila ng kuryente. Maya, makita natin dyan sa daan yung mga kuryente na nandyan sa disyerto. Nilalatagan nila ng kuryente. Tapos, meron silang pandetect, yung detector. Meron silang pandetect ng langis. Bago nila babarinahan yung drilling. Bago nila i-drilling. Alam nila kung tubig ang nasa ilalim o langis. Pero malalim daw yun. Balita ko dyan, nasa nasa 100 kilometer yata yan. Yung lalim. Langis. Dati nasa 5 paano yan So, 50 kilometer lang ngayon. Nasa 100 na yata. Malalim na lang palalim. Balita lang yun. Kumbaga Martes lang. Hindi natin alam kung ilang kilometer yung ilan. Dahil hindi naman tayo nagtatrabaho dyan. Yun lang naman ang kwento ng mga nagtatrabaho. Pag-transport ka talaga, ay ikot mo yung Saudi. Magkakagala ka kung saan mo makikita mo yung mga labas. Kaya kung masa ka lang, workshop, boring. Ayan guys, yung mga tao na yan, sila yung naglalatag ng kuryente yan sa lupa, sa disyerto. Mga yan, naglalatag ng kuryente yan. Para ma-detect nila yung langis. Mga kuryente. Yan. Lalatag sila ng kuryente yan. Lalatag sila ng kuryente. Layo niyan, ang haba niyan. Yung paglatag nila ng kuryente para ma-detect nila yung langis. Meron silang ginagamit sa tainga kasi malakas ang vibrate niyan Naglalatag sila ng kuryente yan. Ayan yung service nila. Hindi nababalaho yan guys. Hindi nababalaho dyan sa buhangin.
Yan, dami nila kuryente na ilalatag yan. Tapos, ayun yung main detector nila. Yun. Yung may antena na yun. Yun ang main detector nila. Yun naman na magbabato kung saan na yung langis. Tapos meron silang equipment dyan na truck na nagpa-vibrate sa lupa. Hindi natin makita eh. Nakaraan nakita ko dito eh. Pero yan, yung may antena na yan, yan yung, kumbaga yan yung control. Computer na dyan. May antena na yun. O control niya yung sasakyan dyan na, may sasakyan dyan na skeleton na na pang detect, pang vibrate nila ng mag-detect ng langis. Hindi nababalaw, ang laki ng gulong. Kita nyo guys, andyan yung mga kuryente. Oh. Kuryente yan, yung pula na yun. At yung itim. Ayan, oh. Kalat yung mga kuryente dyan. Kalat yung mga kuryente yan. Diyan nila makakuha, yung kuryente na yan. Diyan nila ma-detect kung saan yung pinakapusot ng langis. Yan sa kuryente na yan. Dahil meron silang aparato na ibabaw dyan sa lupa. Tapos yung tinuro ko na yun na main na dito nila, yung kumbaga yun, kung sino yung main na main detector. Ayun pala. Ayun yung magdidetect ng langis. Magpa-vibrate yun. Yung truck na yun. Ayun. Magkasunod lagi yan, dalawa na yan. Kita nyo yun, malayo nga lang. Ayun. Yun ang nagdidetect ng langis. Kapag meron na detect ng langis yun, lalagyan na nila ng ng tanda. Yun. Yung dalawa na yun. Yung skeleton na truck na yun. Laki ng gulong nyo guys. Ang laki. Pag meron sila na-detect na langis, lagyan nila ng tanda. Panalatandaan. Tapos, yung mga service na yan, na nakikita nyo yan sa disyerto, yan naman yung nagbabantay dito sa mga wire, sa mga kuryente na inilatag nila. Yan, yung service na yan. May mga bandera yung mga yan, panalatanda na sa drilling sila. You know. Yan. Yan sila naman yung magbabantay dyan sa mga kuryente na nilatag nila. Dahil mamaya, yung kuryente na yan mawala, nakawin. Kaya mahal din yan eh. Yung kuryente na yan, nakalatag na yan eh. Sa disyerto yan, hindi nyo magkita nga alam. Nakalatag yung mga kuryente na yan. Mga yan yung mga nagbabantay. Tulad yan, paikot-ikot yan, yung service na yan. Nabantayan nila yung mga kuryente yan. Wala nang ikot mo yan. Kuryente yan, Marami yung na yan, yung truck na yun na nagdidetect ng langis. Marami sila rito, nakalat. 24/7 yan, kahit gabi, merong go-operate sila kahit gabi. Yung mga nagdidetect ng langis na yun. Ayun, naglalatag ng ayun pa yung kasama nila, mga naglalatag ng kuryente.
Kabila pala eh. Uh, yan guys, oh, naglalatag sila ng kuryente. Naglalatag ng kuryente. Share. Kuryente yan. Oh. May mga bandera dyan. Yan yung service nila. Puno ng kuryente yan. Itong sasakyan na to. Kaling nila. Yan. Babaw nila yung switch sa ilalim ng lupa. Daming kuryente niya, no? Kakalat nila yun. Dami ng kuryente na yun. Kukuryentehin nila itong lupa para malaman nila kung nasa yung langis. Sa kanila ngayon, paparinahan. Yung kuryente nila. Yung nasa ibabaw na yung kuryente yun. Para makakawit sa kabila. Para hindi masagasaan yung kuryente. Kaya hindi na nila sa ibabaw. Ayan, yung truck na yan. Yan yung service nila. Dadala ng kuryente. Saan lang dumadaan yan. Ang service na yan, no? O, kata mo dyan, tumano. Taas. Parang tanga lang yun. O, aakyat yan, no? Walang madaanan, no? Kayang umakyat doon kasi malaki yung gulong niya. Mataas. Kahit na mataas yun, kayang-kaya niya umakyat. Gawa ng yung gulong niya napakalapad.
Walang kabala-bala ko yun. Pan-share to. Pero kung ganitong mga ordinaryong truck, bakyatin mo doon, ay sigurado bala ako. Yan, langis yan. Tunggo na yan. Paano mabubuhay ang damo rito? Ang mga puno, mga halaman. Dahil disyerto, walang ulan, hindi talaga mabubuhay. Kaya nga pagkain dito, lahat export. Guys, maraming salamat sa inyong panonood sa aking upload na video. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa panonood. Naway wala kayo sawang pagsuporta sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito na nag-video. Kaya maraming salamat sa inyong suporta. Ngayon, ang ating subscriber sa YouTube ay 277 na guys. Naway matagdagan pa tayo. Maraming salamat. God bless you all.